Tanong na isang eskriba kay Jesus, ano po ang aking dapat gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, tinatanong pa ba natin ang tanong na ito? Ano ba ang kailangan kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? May nagtatanong pa ba niyan sa inyo? Mga nanay, mga tatay, tinatanong ba yan ng mga anak ninyo? Nay, tay, ano ba ang dapat kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Na? At dito sa ating ebanghelyo ay sinagot ng Panginoon, pag-ibig. Una ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. No? At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Makakalimutan na natin lahat ng utos sa Biblia. Wag lamang ito, sapagkat ito ang pinaka-buod, no? Buod ng lahat ng batas. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Alam niyo mga kapatid, ang mga batas na ito hindi naman bago. Nabanggit na ito sa batas ni Moises, sa aklat ng Deuteronomio at gayon din sa aklat ng Levitico. So hindi siya bago. Ano ang bago? Ang bago lamang dito ay dalawang batas na pinag-ugnay ng Panginoon na hindi daw natin dapat pinaghihiwalay sapagkat ang isa ay nagbibigay buhay sa isa. Para siyang isang katawan at kaluluwa ng tao. Hindi mo dapat pinaghihiwalay kasi pag pinaghiwalay mo yung katawan at kaluluwa, yung kaluluwa nagiging multo, yung katawan nagiging bangkay, namamatay. Hindi mo dapat pinaghihiwalay. Yun ang dahilan kung bakit pinagkabit ng Panginoon. Laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, paano mo nasasabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, samantalang yung mga taong palagi mong kasama, hindi mo kayang mahalin? Isa kang sinungaling. Totoo nga naman, di ba? Napakadaling sabihing mahal natin ang Diyos. Pero yung mga taong kasama natin palagi, hindi natin kayang mahalin. Okay? So, mga kapatid, ano bang klaseng pagmamahal ito? Ano bang klaseng pag-ibig ang hinahanap ng Panginoon? Balikan natin nung manghuling sandali na kasama ni Jesus, si Pedro. 3 ulit niyang tinanong si Pedro, iniibig mo ba ako? 3 ulit ding sumagot si Pedro, opo, iniibig ko kayo. Bakit 3 ulit? Kasi, alam niyo mga kapatid, nababasa ng Panginoon, nababasa ng Diyos, ang laman ng ating isip at puso. May hinahanap na lalim ng pag-ibig si Jesus kay Pedro. Ang hinahanap niya ay isang pag-ibig na unconditional. Isang pag-ibig na walang hinahanap na kapalit. Isang pag-ibig na inclusive. Kasi kita mo, tanong mga Pariseo, sa tanong ng eskriba, sino po ba ang aking kapwa? At ang sagot ng Panginoon, hindi tao kundi nagkwento siya. At ang kanyang sagot ay paano maging kapwa sa iba, no? Alam niyo po kasi mga kapatid, sa mga Pariseo, sa mga eskriba, sa mga Saduceo, pag sinabing kapwa, limitado lamang ito sa kanila. Para sa kanila, ang itinuturing lamang nilang kapwa ay mga kapwa Hudyo. Ang mga Hentil, ang mga Samaritano na itinuturing na rin nilang Hentil. Kasi ang mga Samaritano ay half-half, no? Kalahating Hudyo, kalahating Hentil. Kaya sila hindi pure, hindi sila pure na Hudyo, kaya hindi sila kinikilala. No? Subalit ang mga Hudyo, ang tinuturing lamang nilang kapwa ay kalang kapwa Hudyo. Sino mang hindi Hudyo, hindi nila tinuturing na kanilang kapwa. Kaya nga, sa Ebanghelyo, ang tinuturo sa atin ay hindi kung sino
kundi paano. Paano ka magiging kapwa sa mga taong, kung sino man taong nangangailangan, yun ang kapwa mo na dapat mong ibigin, no? Na dapat mong paglingkuran. So mga kapatid, meron pa bang mabuting Samaritano sa ating panahon? No? Kung sa ating kaya nangyari ito, iiwanan kaya natin ang ating mga gawain, ating trabaho, para lamang dumamay? Alam niyo mga kapatid, meron pa. Meron pa ring mabuting Samaritano, sapagkat naranasan namin ito. Meron akong kapatid na mas matanda sa akin, 7 years older sa akin. So nasa 74, 75 na siya, no? At there was a time na siya ay tatawid ng JP Rizal. Alam naman natin, bandang Marikina, JP Rizal, very busy street. Nung kanyang pagtawid, siya ay nabundol ng napakabilis na motor. At siya ay bumulagta sa gitna ng JP Rizal. Ayon sa mga nakasaksi, lumingon pa raw yung nakabangga. Nung makita niya na yung nabangga niya ay nakahiga at nagkaroon kasi ng sugat ang aking kapatid at dumudugo na yung sugat, iniwanan na nung nakabundol. Umalis na yung nakabundol. At dahil doon, yung nakasaksi ay naawa doon sa aking sister at siya na ang nagkusa na isinakay niya ito sa tricycle at dinala niya sa Amang Rodriguez Hospital. No? At nung madala niya doon at mabigyan na ng emergency na karampatang first aid, ay itinawag, hinanap kung saan nakatira at kami ay sinabihan. At nung aming makita, ang aming kapatid ay medyo maayos na, bagamat nagkaroon siya ng ilang stitches dahil nagkaroon ng sugat sa ulo. At nung binibigyan namin ng pabuya, yung taong nagdala sa ospital, hindi niya tinanggap. Sabi niya, sapat na po sa akin ang nakatulong. Dahil kung sa akin din naman yan nangyari, inaasahan ko rin po na may dadamay din sa akin. So mga kapatid, meron pa palang mga mabubuting Samaritano, no? Meron pa palang mga taong mabubuti na handang iwan yung kanyang gawain, kalimutan muna yung kanyang mga plano sa buhay. Siyempre, pag tutulong ka sa kapwa, talagang iiwanan mo yung mga plano mo, iiwanan mo yung mga gawain mo. Diyan na lang muna yan. Merong nangangailangan ng tulong. Diba? Kakalimutan mo muna yung sarili mo. Meron pa pala. Kaya nga po mga kapatid, no, suriin natin ang ating sarili. So, sakali ba na sa atin mangyari, handa ba tayo ng mga maging mabuting kapwa sa mga taong nangangailangan? Yan ang tanong sa atin ng Panginoon. So tumayo tayo, pahig natin ang ating pananampalataya.